Ikalawang Samuel, Kabanata 15. Nang makabalik na si Absalom, naghanda siya ng sariling karwahe, mga kabayo at 50 tauhan. Maaga siyang bumabangon tuwing umaga at tumatayo sa tabi ng daang papasok sa lungsod. Ang bawat pumupunta roon na may dalang usapin para isang guni sa hari ay tinatanong niya kung taga saan. Kapag sinabi ng tinanong ang kanyang liping pinagmulan, sinasabi agad ni Absalom, "May katwiran ka sa usapin mo. Kaya lang, walang inilagay ang hari na mag-aasikaso sa iyo." Idinaragdag pa niya ang ganito, "Kung ako sana'y isang hukom ng bansa, tatanggapin ko ang bawat kasong dadalhin sa akin ng sinuman, at bibigyan ko siya ng katarungan." Ang bawat lumapit upang magbigay galang sa kanya ay agad niyang hinahawakan at hinahagkan. Ganito ang laging ginagawa ni Absalom sa mga Israelitang humihingi ng katarungan sa hari. Kaya't nakuha niya ang loob ng mga ito. Lumipas ang 4 na taon at sinabi ni Absalom sa hari, "Pahintulutan ninyong magpunta ako sa Hebron upang tuparin ko ang aking panata kay Yahweh. Nang nakatira pa ako sa Gesur ng Aram, ay nangako ako ng ganito, kung loloobin ni Yahweh na ako'y makabalik sa Jerusalem, pupunta ako at sasamba sa kanya." Pinayagan naman siya ng hari. Kaya naghanda agad si Absalom at nagpunta sa Hebron. Ngunit bago lumakad, siya'y lihim na nagpasugo sa lahat ng angkan ng Israel, at ito ang ipinasabi, "Kung marinig ninyo ang tunog ng trompeta, isigaw ninyo, 'Mabuhay si Absalom, ang hari ng Hebron!'" Buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. Habang nag-aalay si Absalom ng kanyang mga handog, ipinasundo niya si Ahitophel na taga-Gilo at isang tagapayo ni David. Dumami ang mga kasabwat at naging tagasunod ni Absalom.